Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Robert dito sa ating dulang Love and Memories. Sinabihan ako ng mami ni Wayne na huwag na ko magpapakita sa anak niya. Kaya nagtampo si Wayne nang sinabihan ng mami niya. Iwasan ako. Kaya iniwanan ang kanyang mami at nagpunta sa kanyang lana. Kaya nag-aalala ang mami niya at niyaya ako na kumain sa labas. Pero uminom din kami ng alak at nalasing ang mami ni Wayne. Salamat sa paghatid mo sa akin at pagdamay sa problema ko. Pasensya ka na, Robert, dahil sinabi sa akin ni Joey na lagi kayong magkasama ni Wayne. Hindi totoo yan, ma'am. Sinusundo at inihahatid ko dito sa bahay ninyo at umuwi ka agad ako sa bahay namin. Ganun ba? Siguro. Nainggit si Joey dahil hindi niya maihatid si Wayne. Kaya nag-imbento ng kwento para hindi na kayo magkita ni Wayne. Ang tarantado niya na. Hindi na nahiya. Naging marites pa. At gumanti siya. At, ma'am, aalis na ako. Baka magising pa si Wayne. Wala siya dito. Iniwan niya ako at pumunta doon sa lola niya. Dahil masakit ang loob niya sa akin nang sinabi ko na iwasan ka niya. Sige, aalis na ako. Baka masamin ng mga kapitbahay ninyo kung makita nila nandito ako. Robert, huwag ka munang umalis. Kailangan kita. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Maganda ba ako? Talagang maganda ka, Sylvia. Robert. Ma'am, baka mapasubo tayo. Mali ito eh. May asawa ka na. Matagal na siyang wala dito. Kaya paligayahin mo ako sa gabing ito. Hindi ko mapigilan ang init na nararamdaman ko. Naakit na ako sa babae ito. Hindi pa ako dalawin ng muntok. Parang nakukonsensya ako. Alam ko naman na pinatulang ko ang isang may asawa. Pero lalaki ako. Anong magagawa ko? Hindi kaya mabuntis Wayne sa nangyari sa amin. At ang mami niya. Tinukso niya ako. Hindi ko naman pigilan ang inig na nararamdaman ko. Wala akong kasalanan. Kundi sila ang dapat nasisihin. Kung may nangyari sa kanilang ganon. Robert, anak. Parang ang lalim yata ng iniisip mo. May problema ka ba? Wala ho, inay. Naisip ko lang yung sinabi ninyo na may nanira sa akin. Totoo pala yung hinala nyo, inay. Paano mo nalaman? At sino ang taong yon? May galit ba sa'yo? Kaya isinumbong ka. Pero hindi naman totoo. Tama ho kayo, inay.
Hindi siya kasi makalapit kay Will eh. Ayaw niya na maging masaya ako. Kaya gumawa ko siya ng paraan para layuan ko si Will. Teka muna, anak. May tatanong ako sa'yo. May gusto ka ba sa babaeng yon na pumunta rito? Wala ho, inay. Kundi yung kursunada ko eh, yung mami niya. Pero hindi naman pwede. Oo, anak. Huwag mo nang pakialaman yun. Baka makarating pa sa asawa niya eh. Malilintikan ka pa. Opo, inay. Lalayan ko na po sila. Para hindi na ako makonsensya. At saka, hindi ko naman pwedeng pakasalan si Sylvia eh. Dahil may asawa siya. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Robert. Mula nang tumira ako dito sa bahay nila Lola. Pinabayaan na rin ako ni Mami. Hindi na niya ako sinundan dito. Kaya halata na wala siyang pagmamahal sa akin. Mabuti pa si Lola. Inaalagaan niya ako. Binibigay lahat ang gusto ko. Pero si Mami, tinitipid niya ako. Yung mga amiga niya, lagi niyang kasama. Dahil mapagbigay siya. Hindi ko pa kasi nakakausap ang dati eh. Para isumbong ko ang ginagawa ni Mami sa akin. Sasabihin ko lahat. Pati allowance ko tinitipid niya. Mabuti pa si Lola. Kung anong hiling ko, ibibigay niya kaagad sa akin. Talagang mahal na mahal ako ni Lola. Mahal na mahal ko din si Lola. Oh, friend, malungkot ka na naman. Ano bang iniisip mo dyan? Huwag mo niisipin ang problema. Kung hindi mo alam, lutasin yan. Alam mo, friend, hindi ko kasi maiwasan eh. Naiisip ko palagi si Kuya Robert. Alam mo, mahilig magkwento yun ng mga nakakatawa. Kaya hindi siya boring kausap. Ganun ba? Kaya, namimiss mo ba siya? Paano na ngayon? Hindi ka na makikipagkita sa kanya. Bakit hindi? Sabi ni Lola sa mami ko, wag daw niya akong pakialaman sa piling ni Lola. Sa bagay, walang magagawa ang mami mo. Kung hindi mo siya sundin, may isip ka na. At hindi ka na bata na kaya niyang pasunurin anuman ang gusto niya. Ewan ko ba sa kanya kung ano ang nakagistan niya. Yun pa rin ang ginagawa sa akin. Hindi ako makapagdesisyon sa sarili ko. Nasanay ang mami mo sa ugali niyang yon. Kaya sa iyong kalagayan na dalaga ka na, ay marami siyang pinagbabawat sa iyo. Pero siya, tingnan mo ha, lahat ng luho, pwede niyang gawin. Yun ang hindi ko maintindihan. Parang ang walang pagmamahal sa akin ang mami eh. Gusto niya akong paikutin sa palad niya. Yung maging kawawa ko sa kanya. Kung ako sa iyo, doon ka na sa lola mo para hindi ka na magproblema pa at maging masaya ang buhay mo. Mahirap ito wala kang kasama dito sa bahay. At ano itong nararamdaman ko? Hinahanap ko ang mga yakap at halik ni Robert. Sayang, hindi na kami nagkatagpo noon. Para hindi ko na sana magawang pagtaksilan ang asawa ko.
Sana'y hindi malaman ng asawa ko ang ginawa kong kasalanan. Pero, hindi ako matahimik. Nararamdaman ko na mahal ko si Robert. Bahala na. Talagang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Paano naman? Ang tagal bago magbakasyon ng asawa ko. Kasalanan niya. Ay, Maring, asan ba si Robert? Gusto ko sanang kausapin. Baka gusto niyang sumama sa akin. Saan mo ba isasama ang anak natin? Baka mapahamak pa. Hindi pwede na may masamang mangyari sa kanya. Ikaw talaga, Maring. Yan agad ang iniisip mo. Hindi ko naman isasama na maging peligro ang buhay niya. Kaya sabihin mo sa akin. Para alam ko naman. Hindi mo kasi sinasabi sa akin para hindi ako magduda. Ay, alam mo, may ikakasal na anak ni Paring Dodong. Baka kita siya doon ng isang dalaga na maging nobya niya. Oh, di ba? Ganun pala. Siyempre, nag-aalala ako. Baka kung saan mo siya isasama. Mahirap na. Delikado na ang panahon ngayon. Ay, asan na ba si Robert para makausap ko? At gustong sumama sa okasyon na yon para may magmamahal na rin sa kanya. Nagpapahinga na siya. Kaya hintayin mo na lang na magising. Saka sabihin sa kanya ang gusto mo. Baka dahilan mo lang yan para humingi ka na naman ng pambili ng alak. May para kang manghuhula niyan, Mariga. Siyempre kasama na yon. Pag hindi sumama, di hihingi ako ng pambili ng alak. Kaya tumahimik ka na lang dyan. Huwag mong sabihin na hihingi ako. Mamaya dun sa opisina nila si Kuya Robert. Kailangan ko siyang makita at makausap. Sana hindi niya ako talikuran. Dahil may nangyari na sa amin At hindi ko makalimutan ang unang karanasan ko sa lalaking gusto ko. Kailan kaya mauulit yun? Hindi bali. Sigurado na namimiss din niya ako. At sana magkaroon kami uli ng pagkakataon na magpaligaya sa isa't isa. Sana, Robert, miss na kita. Miss na kita. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Malapit na rin matapos ang semester, Weng. Akala ko hindi ka napapasok sa klase natin Hindi na sana. Kasi parang nawalan na ako ng gana na mag-aral ng pagbabawal sa akin ng mami na makipagkita kay Kuya Robert. Pero kinumbinsi pa rin ako ni Lola at pinayuhan. Tama naman ang sinabi niya. Kaya bumalik ka sa pag-aaral dito sa universidad. O ano? Pinuntan ka ba ng mami mo doon sa lola mo? Nagkausap ba kayo? Oo, Marie. Pumunta si mami at pinapauwi na ako sa bahay namin. Pero hindi ko siya nakausap. Si Lola lang nakipag-usap sa akin. At hindi pumayag ang Lola na bumalik ako sa bahay namin. Dahil ayoko na doon. Mabuti. At hindi pinilit ng mami mo ang gusto niya. Takot din siya sa lola mo, no? Bakit? Matapang ba ang lola mo? At di kayang tanggihan ng mami mo? Hindi naman.
Kaya ko namang pakisamahan ng lola ko. Huwag mo lang kontrahin ang sinasabi niya. Pero pwede kang magsabi sa kanya kung ayaw ko. Hindi siya maramot. Hindi gaya ng mami ko. Ikaw, friend, ha? Inis na inis ka sa mami mo. Pero kahit ganun, ang mami mo, siya pa rin ang pinagkakautangan mo ng iyong buhay. Hayaan mo. At magbabago rin ang mami mo. Kailan pa? Pagputi ng uwak? Ay, naku, friend. Malabo na yung sinasabi mo. Kaya dito na lang ako kay Lola titira. Kayo pa lang sinabi ni Lola na dumating. Bakit? Ano bang kailangan ninyo? Gusto niyo akong uwi sa bahay? Ayoko dun. Pero iha, may ipinadala na package sa daddy mo. At mamayang gabi ay tatawag. Gusto ka raw niyang makausap para... Hindi ako sasama sa inyo, Mami. Kaya pwede ba umalis na kayo? Huwag na ninyo akong piliting sumama sa inyo. Uweng, iha. Kailangan lang nakausapin mo ang daddy mo. Pakiusap. Kung ano ang gusto mo, hindi na ako hahadlang. Basta sumama ka lang gayon. At bumalik ka dito sa lola mo. Ang kulit naman ninyo. Sinabi nang hindi ako sasama eh. Pinipilit pa rin ninyo ang gusto nyo. Ano naman ang idadahilan ko sa daddy mo? Na nagtampo ka sa akin? Dahil lang sa lalaki, ganun ba? Kayo nang bahala kung anong gusto nyo sabihin para makalusot kayo sa inyong ginagawa sa akin na hindi ko kayang tanggapin. Uweng! Bakit mo gustong makausap, Sylvia? Ano bang kailangan mo? May importante kang malaman. Hindi ko alam kung paano ko lulutasin ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Linamin mo ha? Kung ano yung sadya mo sa akin? Para malaman mo, ako ay nagpa-check up. At positibo na sinabi ng doktor na buntis ako. Ano? Buntis ka? Anong gusto mong gawin natin ngayon? Alam mo ba na malaking gulo ito? Pag nalaman ng asawa ko, baka kung ano bang gawin niya sa iyo. Kaya mag-isip ka ng paraan para malutas ang problema na ito. Alam mo, Sylvia, sabihin ko sa iyo totoo. Ikaw ang mahal ko. Kaya kung gusto mo, lumayo tayo. Pero malapit nang umuwi ang asawa ko. Kaya kailangan kong mag-isip na mabuti kung ano ang dapat kong gawin. Nakatulog ako ng gusto. Mabuti at pumayag si Sylvia na lumayo kami. Kumusta na kaya ang asawa niya? Dupaling na kaya? Pasensya na siya dahil mas guwapo ko kaysa sa kanya. Robert, anak. Robert. Bakit ito, inay? Anong nangyari? Ay, nako. Delikado ka sa asawa ni Sylvia. Lumayo ka na dito. Dahil nalaman ng asawa ni Sylvia ang ginawa mo sa mag-ina. At ang sabi ni Kapitan may plano sila na papatayin ka. Kaya umalis ka na sa lugar natin. Huwag ka munang magpapakita dahil delikado ang buhay mo. Ano?
Ano kaya ang gagawin ni Robert sa kanyang nalaman? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Robert dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.